Magandang araw, Bagong Pilipinas. Narito ang Police News Express sa oras na ito. Matagumpay at formal nang nagtapos ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong ika-27 ng Hulyo, kasabay ng mapayapa at matiwasay na sitwasyon sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Jeradel Luterte. Nagabi Bagong Pilipinas, ako pa rin po si Patrolwoman Jeradel Luterte at nagbabalita dito sa Commonwealth Avenue. Formal na ngang nagtapos at naging mapayapa ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito sa Commonwealth Avenue, kung saan unti-unti nang nagsisiuwian ang mga dumalo na sa nasabing aktibidad. Nananatiling nakaantabay ang pagpapatupad ng seguridad ng mga otoridad upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko hanggang matapos ang programa. Agad namang nagsagawa ng pag-aayos sa kalye ng Commonwealth Avenue ang mga kapulisan at iba pang personnel upang maibalik sa normal ang daloy ng trapiko at kalinisan sa lugar. Bago rin magsibalikan ang kapulisan sa kani-kanilang himpilan at mga probinsya matapos gampanan ang tungkulin sa pagbibigay ng seguridad sa taunang pagtitipon. Bilang isang nanay, mabigat man sa kalooban na iwanan ko yung anak ko na may special needs. Pero andito pa rin ako para gampanan ko yung tungkulin ko bilang isang pulis para magkaroon tayo ng peace na zona na dinaraos natin ngayon. Nagpapasalamat din ako na peaceful po ang zona natin ngayong 2026. At yan po ang latest update dito sa Commonwealth Avenue. Ako, si Patrolwoman Jeradel Luterte, nagbabalita para sa Police News Network, Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Luterte. At para sa napapanahong balitang pampulisya, laging tumutok sa Police News Network. Ako po si Patrolman Don Brosas, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At ito ang Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa, ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimpot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Igagalang ko ang kapwa, sa isip ko, sa salita at sa gawa. Prior po ng zona na to, ma'am, is deployed na po kami last week pa. Every day, hanggang ngayon, wala pa pong day off. Especially po, mayroon akong anak na may special needs na kinakailangan ng doble attention. However po, bilang nanay po,
mas nauna pa rin po yung pagbibigay natin ng serbisyo. At kasi mandato po sa atin ng batas yun at yun ang kinakailangan natin gawin. Iisa tayo, iisang country bilang isang Pilipino, magkakabayan pa rin tayo kahit ano man ang mangyari, Pilipino pa rin tayo, iisa yung gusto natin kasi kung ano po yung pinaglalaban ng mga kababayan natin, yun din yung laban natin. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimbot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiilan. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. I take pride to our police personnel, especially our regional director, in fulfilling their commitment at job in maintaining peace and order, especially public safety.